First time na tumakbo sa posisyong SK Kagawad si King sa kanilang barangay sa Bunoan, Gusset sa lungsod ng Dagupan. Bagamat kabado, isinasaalang-alang pa rin nito ang mga batas na pinapairal ng COMELEC. Isa sa kanyang mga iniiwasan ay ang premature campaigning. Sir, actually nanonood ako ng ibang lives ng COMELEC kung ano pa yung mga dapat at hindi dapat gawin during and before the election and campaign period. Anya, mahalaga daw ito upang matiyak na patas ang pangangampanya ng mga kakandidato. Sa probinsya ng Pangasinan, 6 na kandidato sa barangay at SK election ang binigyan na ng COMELEC ng show cause order. We have 3 in Asinggan, 1 in Dagupan, 1 in Usurupio, and 1 in Bayambang. Okay. Mostly po ito violation of premature campaigning using the social media platform. So, ito po is the ground for disqualification. It is an election offense. Ayon sa Section 18 ng Omnibus Election Code, ipinagbabawal ang anumang klase ng pangangampanya ng mga kandidato habang hindi pa idinedeklara ang campaign period na magsisimula sa October 19 hanggang October 28. Babala ng COMELEC, may karampatang parusa ang mga lalabag dito. Pag nakunpit ka, makukulong ka na, hindi ka pa pwedeng pumasok sa gobyerno, whether appointed or elected. So, seryoso po ito. Huwag natin pagwalang bahala. Kasi mostly po doon sa sinurban namin ng show cause order, puro SK candidates. Hindi pa sumasagot ang 6 na kandidatong nabigyan ng show cause order. Bukas naman ang COMELEC Pangasinan sa pagtanggap ng mga reklamo na may kaukulang ebidensya bilang basehan sa paghahain ng reklamo. Nakatutok din ang COMELEC Pangasinan laban sa vote buying. Ito'y sa pagbuo nila ng Committee on Kontrabigay, katuwang ang AFP, PNP, Coast Guard at NBI. Samantala, binabantayan na ng COMELEC at Pangasinan Police Provincial Office ang 3 barangay sa probinsya na isinailalim sa yellow category. Ang mga ito ay matatagpuan sa bayan ng Burgos, Mga Taram at San Quintin. The reason why they are included sa ating binabantayan is because of history of violence for the past 2018 election, and another one is because of intense political rivalry. Sa ngayon, wala pa namang naitatalang election-related violence sa probinsya habang papalapit ang pagdedeklara ng campaign period. We will be fielding more sa deployment namin, kung paano natin dadagdagan yung deployment natin. As time progress, kung makita natin na bababa ang ating validation, then of course, in coordination always with our COMELEC, pwede natin ibaba. Kung kailangan namin na maglagay ng pwersa na ngayon doon, gagawin namin. Kung ano yung mga preemptive measures, then we will do it. So as of now naman, very peaceful naman. Nakabantay naman ang AFP at PNP sa mga potential private armed groups sa probinsya at kung may presensya pa rin ng mga rebeldeng CPP-NPA sa probinsya na maaaring manggulo sa halalan. Sa ngayon, aabot na sa 12 baril, 1 pampasabog at mga deadly weapons ang nakumpiska ng PNP at AFP sa pagsasagawa nila ng COMELEC checkpoint sa Pangasinan. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.